Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang ikaw ba ay secure o insecure. So, ang ating concept is election. Na meaning is, ang election is the act of God made before the foundation of the world in which He chooses certain individuals for salvation. So, ang ating scripture is Ephesians chapter 4 verses 4 to 5 na sinasabi, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as Son through Jesus Christ, according to the purpose of His will. So, ang ating katuruan ngayon is number 1, God will never unchoose whom He has chosen. So, sinasabi dito na ang pagpili ng Diyos ay tiyak at walang sino man ang makakaagaw sa kamay niya. So, God will never unchoose whom He has chosen. Number 2, God's election is based on grace, not on merit. So, hindi tayo pinili ng Panginoon Diyos dahil tayo ay mabuti. Pinili niya tayo kundi dahil sa kanyang biyaya. No? So, God's election is based on grace, not on His merit. And lastly po, number 3 is God's grace is sufficient to transform lives. So, ang biyaya ng Diyos ay hindi lang nagliligtas daw po, kundi bumabago rin sa ating buhay. And totoo naman po yun, no? So, God's grace is sufficient to transform lives. So, bilang application po is number 1, find security in God's election. So, sinasabi dito na wag tayo mag-alala kung tunay kang pinili ng Panginoon Diyos para maging leader or para manalo, no? Dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. So, kapag pinili ka ni Lord, ibig sabihin, will ni Lord na ikaw yung manalo. Kasi alam niya, yung plano niya is magagawa mo. Diba? Ganun po. So, find security in God's election. Number 2, have a worship in grateful heart. So, sinasabi dito na ang tamang response or tugon sa ni Lord sa biyaya ng Panginoon Diyos ay yung pagsamba at pasalamat. So, have a worship in grateful heart. And lastly po is prove your salvation by living a renewed life. So, ang ebidensya or proof na tunay na kaligtasan ay isang binagong buhay. And yes, kapag na kay Lord ka na, is new creation ka na ni Lord, no? So, hindi ka na pwede bumalik sa dating ikaw. So, prove your salvation by living a renewed life. So, sinasabi sa devotion na to, ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kabutihan or sa magaling ka or what, kundi sa kanyang biyaya, no? Dahil dito ay may katiyakan, may purpose o layunin or dahilan upang sumamba ka at may tungkuling mamuhay ayon sa kanyang layunin. So, ayun lamang yung aking tunang sa daily devotion. Namin matunan kayo, ma-share sa iba at ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pagtinig at God bless po sa ating lahat.